Antonio Trillanes sasampahan na ng kaso ni PRRD. Huling-huli sa kamera ang pagmamanipula ng administrasyong Marcos sa mga tao na tinulungan nila nung bagyo. Raul Manuel at Trillanes tuluyan nang ang kinarma dahil sasampahan na sila ng kaso ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan natin itong tindi nito. Kinarma na ang mga putang ina. Gago! Sorry sir, pamura na naman tuloy ako. Tuluyan na nga pong kinarma ang mga hinayupak, ang mga hinayu dahil sa pinaggagawa nila kay PRRD at lalong-lalo na itong si Raul Manuel at Trillanes. At idagdag pa natin itong si Congressman 2.0 or bagong version ni Dilima. Na walang iba kundi si Luistro. Jinky Luistro, matapos siyang subukang ihulog sa patibong Pres Duterte, nahuli si Kong Jinky Luistro. Magkaiba ang statement at comparison. Akala mo hindi kita na huhuli. Grabe. Hindi, alam nyo yung mga nangyari doon sa hearing talaga. Talagang yun, mga bitag yung mga katanungan nila. Kaso hindi naman tanga-tanga si PRRD na para hindi niya mabuking yun. Para hindi niya mahalata. So ewan ko ba dito sa mga congressman na to, bakit akala nila siguro kayang-kaya nilang manipulahin ang kaisipan ni PRRD. At ito na nga, mukhang kinarma na nga talaga tuloy ng tuluyan itong mga congressman na to. At doon pa nga, nagulat pa ang taong bayan na biglang sumulpot si Asong Trillanes. Gago! Asong Trillanes talaga. Ay nako. Grabe no, dito natin napagtanto na talagang kasi dati sinasabihan namin na ay hindi kukunin niya yan. Hindi kukunin ni Marcos yan si Trillanes kasi sakit lang sa ulo niyan. Kaso mas bagay mga vlogger nga kinukuha ni Tamba, di umano ha. Diba, may video tayong pinakita sa inyo na binabayaran ni Tamba yung mga vlogger para i-promote siya at banatan lang ang mga Duterte. Gago! So hindi na natin maitatanggi or hindi na tayo mag-iisip na bakit nila kinuha si Trillanes. At ang pinaka talagang obvious dito talagang lahat ng bumabati ko sa mga Duterte hawak ng Amerika. Kasi yung mga dilawan, katulad yan nila Trillanes, yung mga dilawan na yan, mga NPA, noon pa man hawak na ng mga sakit ng opera ko. Hawak na ng mga hawak na ng mga Amerikano yan. Noon pa man. So kung makikita mo dyan, talagang, kasi nung panahon ni PRRD, na-jeta rin yung Amerikano Inala ko nga dyan, yung mga Amerikanong humahawak dyan sa mga dilawan yan, yung mga drug lord dito sa bansa natin. Kaya bumabawi sila kay PRRD ngayon. So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Pasensya na kayo, medyo malat ako. Nag-concert kasi ako sa Araneta Coliseum. Gago! So eto nga, pag-usapan natin tong dito muna tayo. At ito pala, may video dito bago natin to simulan. Ito, tungtuwa ako dito kay Jojo May video dito, huli sa akto si ate. Taga-kumpas sa kalokohan sa ayuda. Dito kasi, mahahalataan nyo, kagaya ng sinasabi nga ni PRRD, kapag binibigyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo, pera nyo naman yan. So, totoo naman yun, diba? So, dito kasi, mahalata mo talaga yung taong bayan na tatanggap sila, pero hindi mo makukuha yung buong tiwala namin sa'yo.
Hindi mo makukuha yung pinaka tipong pagmamahal na ibinigay namin sa mga Duterte noon. At dito sa palakpak nga, at may nahagip dito sa video ni Jojo Di Guzman, dito sa reaction niya, na nakita rin natin, na kaya gusto ko ipakita sa inyo para mapanood nyo. Dahil kitang-kita ko dito na may, alam niyo yung kasi nangyayari kasi ito sa mga TV show eh. Kasi diba dati TVJ Defender ako, hanggang ngayon pa naman eh. So tapos naman na issue doon, kaya nandito na ako. Sa mga TV show, lalo na yung mga noontime show, may mga dyan eh, tiga senyas, kung papalakpak, kung tatayo, kung uupo, sa mga audience. Hindi ko lang matukoy, floor manager ata ang tawag doon. So dito rin pala sa ayuda, meron din palang ganun. Meron din palang ganon na tiga senyas or tiga kumpas na, oy, pumalakpak kayo. Oy, tumawa kayo. Ganon. Oy, ano kayo? Umiyak kayo. Gago! So, akala ko sa TV show lang to nangyayari. So, ito, panoorin natin. Ang balwarte ng mga Antiporda, bugay din ang balwarte ng mga Marcos dito sa Norte. Bakit parang lakas ng palakpak pero ilan? Palakpak pa lang, may sound effects na, no? So, ito, mansinin nyo, yung mga tao, hindi naman masyadong pumalakpak. Pero yung palakpak doon sa video, ang lakas. Uso na rin sound effects sa ayuda ngayon, no? Gago! Tingnan nyo. Dad, Konti. agyaman kami. Asan yung nagbabalakbak? Bilang lang. 1, 2, 3, 5. And with that, Mukhang sound effects nga talaga. Mukhang tama pala kayo. Mukhang sound effects yan. agyaman kami. Apo Presidente, ti umay mo binang bisita. Budol pati yung reaction. Kalugarami, dahito'y ili mga bugay, Diyos tagngina po. Tingnan nyo, yung palakpak parang pang standing ovation, pero tingnan yung bilag. Maraming salamat po, Mayor. Hindi nga. Tingnan nyo yung palakpak Yung parang standing ovation, yung pag standing ovation, from yung katabi mo, halos magkakadikit kayo nagpapalakpak eh. Pero tingnan ninyo ito. Maraming salamat po, Mayor. At ngayon, upang magbigay ng kanyang pananalita. Mukhang sound effects, parang ganito lang yan parang ganun lang Rarangal naming tawagin. Tingnan yung mga itsura ng mga tingnan mo yung palakpak, pag standing ovation. Pero saan yung nagpapalakpak? Sige na. Agtugwang tayo. Huli si ate, Huli si ate na gumagano'n, palakpak daw. Palakpak nga naman daw. Gago! Saan yung nagpapalakpak? Sige nga. Marcos Jr. Ayan natin. Di ba hindi synchronize yung palakpak saka doon sa nagpapalakpak? Sige na. Agtugwang tayo. Ay, nakita ko niya yung taga-Q. Nakita niya yung taga-Q. Ayan Ito. Itong may kulay ng buhok. Ayan, tingnan yung kamay. Ayan. Sabi ko na may taga-Q talaga eh. Ay, hindi tayo fake news hindi tayo gawang kwento lang Ulitin natin tingnan nyo. Yung taga-Q. Tayo. Upo na. Ayan, upo na. Gago! Huli! Ito, tingnan. Sige na. Ito. Hello ate, magkano po ang bayad ng... Alam niyo yung mga ganito, nakikita lang talaga, nakikita ko lang itong mga ganito mangyayari sa mga TV show. Anak ng teteng, pati sa ayuda, scripted na rin. Gago! Ay nako, pati sa pamimigay ng tulong sa taong bayan nagiging scripted na rin. Malamang sa malamang, baka yung mga botante lang dyan ang mabigyan. Gago! Pag hindi ka botante, kanselado. Ay nako po. Thank you kay kay Juju Di Guzman So napunta tayo dito, basahin natin. Matapos subukang ihulog sa patibong si Pres Duterte, nabisto si Luistro. Ang sabi dito, hindi mo ako mapapaikot.
Matatandaan natin ito si Congressman Jinky Luistro. Ito yung may asawang wanted na itinago niya. At ngayon ay isa pang congressman dyan sa ating gobyerno. At talagang umuusig, isa sa mga umuusig or isa sa mga kumakalaban sa mga Duterte. Panoorin natin. Tapos patuloy siyang idiin at tila palabasing umamin raw ang dating Pangulo sa kanyang mga di umano'y pananagutan sa extrajudicial killing sa kanyang termino, Batangas Representative Congresswoman Jinky Luistro, pinangaralan at sinabon ni President Rodrigo Duterte. Tila nakahalap nga raw ng katapat ang kontrobersyal na congresswoman ng Batangas na si Jinky Luistro matapos siyang bigyan ng leksyon ni former President Rodrigo Duterte nang tila i-characterize nito ang naging statement ng dating Pangulo sa kung ano raw ba talaga ang tunay na misyon nito kung bakit ipinatupad ang extrajudicial killing sa panahon ng kanyang pamumuno mula 2016 hanggang 2022. Sa naging pagdinig ng Quadcom kung saan binaluhan ito ng dating Pangulo, binagbakan ni former President Rodrigo Duterte ang Batangas Representative na si Jinky Luistro nang tila palabasin ito sa publiko na inaamin na raw ng Pangulo ang kanyang mga pananagutan at tila siya raw ang may responsibilidad sa lahat ng mga taong napaslang during drug war ng kanyang administrasyon. Ngunit kung ang inaakala raw ni Jinky Luistro na mahuhulog sa kanyang patibong ang dating Pangulo, mukhang dito raw nakalaboso ang Batangas Representative. Alam niyo, ang pinaka nakakatawa dito sa mga congressman na to, lalo na dito kay Luistro, akala mo mga napakalilinis. Akala mo mga walang ginawang krimen, mga walang kaso yung mga sila. Tipong akala mo napakalinis nila. Gago! Pero sumasalamin, lahat ng sinasabi nila sa Duterte ay sumasalamin din sa kanila mismo. Kasi hindi ko alam kung ano yung kaso nung asawa nito na hindi hanggang ngayon parang hindi ata nahuhuli. Oo, hindi nahuhuli at hanggang ngayon parang tinatago ata. Yun ang pagkakaalam ko dito. Nako. Tawag dito? Dilima clone. Hindi nyo kayang paikot-ikutin sa kamay nyo si Duterte, ako nagsasabi sa inyo. Sa nasabing public hearing, ipinamukha ni former President Rodrigo Duterte kung gaano raw kabayas ang Batangas Representative. Ay mismo sa dating Pangulo, tila kinakarakterize o iniiba ni Jinky Luistro ang mga salita galing mismo sa statement ni former President Rodrigo Duterte. Magkaiba raw ang confession na kanyang sinasabi na parang ipinahihiwatig raw nito na umami na ang Pangulo na may kasalanan raw siya sa mga naging casualties sa panahon ng kanyang panunungkulan. Binanatan siya ni former President Rodrigo Duterte at pinarealize na kahit kailan hindi niya ginawa para sa kanyang sarili ang magpatupad ng kamay na bakal during his term. Kinakailangan raw ito dahil bukod sa talamak na ang iligal na gamot sa bansa, mas dumarami na raw ang pusakal at kriminal sa iba't ibang lugar. Narito at panoorin ang matapang na pahayag ni former President Rodrigo Duterte kung saan nakalaboso ang Batangas Representative na si Jinky Luistro. Panoorin. Panoorin ang full video. Mr. President, earlier you conform to my statement that I can equate your statement of taking full legal responsibility as an extrajudicial confession of guilt. You said yes to... Hindi kaya naiinitan to si Luistro. Laging pang fashion show yung suot nito, no? Saka magtataka ka dito, laging sige niya, you said yes? You said yes to ganito ganyan? Okay, play. Is that Rodrigo Duterte said yes to your state guilt. You said yes to that. yeah? No, I'm just reiterating the question, Mr. President. It's not about guilt or a wrong. What I'm saying is that
yung lahat ng inutusan ko yung war against drug, o yung isang platoon dyan o isang batalyon, kung ano yung ginagawa nila, kaya I take full responsibility for that. Mr. President, you are surrounded by, I believe, 4 lawyers. Hindi ko na kailangan, ma'am. Because you are a lawyer I yourself. can take of myself. I can take care of myself. And of course, you understand the elements of an extrajudicial confession. Yes. You confirm that you are of sound mind. Not only that, body Yes. as well. You confirm that your statement is voluntary. Yes. Dilimang-dilima yung datingan. And of course, you confirm that you understand the consequences of your extrajudicial confession. Hindi naman alam ko hindi naman ito korte. So, Tangina sa pool, gago. Napangahan si Luistro, guys. Tumabi yung panga. gago! Tama nga naman. Hindi naman nito husgado. Ba't niya sasabihin yun? Oo talaga. I understand, Mr. President. That's why we call it extrajudicial confession. It is not a confession. It is a statement coming from the mouth of a mayor or a president at that time. It is not a confession. You are characterizing the word. Mali, ma'am. The only one... Do not characterize that. Sa pool eh, no? Mr. Chair, I wish to direct my question to the former president. Mr. President, good afternoon. Good afternoon, Mr. President. First of all, I wish to acknowledge your courage in taking full responsibility, full legal responsibility, Mr. President. Not take legal responsibility, therefore, all the killing personalities. Po-forward natin na kasi medyo boring magsalita to si ano eh. Etong si Luistro eh. Theory is all about. Please educate us, Mr. President. I may have some lapses already, but I will give you the definition of a conspiracy to commit a crime when 2 or more persons decide or discuss to commit a crime and actually do it. More or less ganon ang takbo ng ano. Thank you, Mr. President. And you will agree with me, Mr. President, that under the conspiracy theory, mayroon pong 3 klase ng principal. One is principal by inducement. 2 is principal by indispensable cooperation. And 3, principal by direct participation. Being a long-time prosecutor, Mr. President, can you please enlighten us on this? Well, one is yung induce. It could be an inducement could be money, usually, or that's bad. It's illegal. Gambling Over another. induce. How Doon tayo sa mismo exciting part. it is my humble submission, conspiracy without the rewards. Beg to disagree with your premise, ma'am. I understand, Mr. President, but that is a manifestation. Yes, but you Thank know, you, a Mr. police is President. supposed to do his duty. He goes to school for 2 years. He receives instructions to how to go about his duty. And we have to give the presumption of regularity. That's a principle of law.
Thank you, Mr. President. Pag every time na may ginawa kaya in your favor is a principle. Can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug. Napakadali lang nito eh. Halimbawa, nung presidente si PRD, syempre war on drug nga, di ba? Ano ba naman? So, alangan naman na sabihin niya sa mga kapulisan na mahalin nyo ang mga adik. Mahalin nyo ang mga drug lord. Huwag nyo silang patayin. Kusa silang susuko. Gago! Di ba? Ganun lang yun eh. Pag sinabi mo, pag sinabi mo ba sa mga addict yun, matatakot ba sila? Pag sinabi mo ba sa mga drug lord yun, matatakot ba sila? Hindi sila matatakot sa ganun. Oh. Hindi sila matatakot sa ganun. Saan ka makakita na war on drug nga, tapos yung sasabihin mo, mahalin nyo ang mga addict. Mahalin nyo ang mga drug lord. Kusa silang susuko. Common sense ba? Kaya nga ito si Luistro, ewan ko dito kung anong-ano, kaya babara kayo eh. Oo, so cancelin na natin yan dahil wala mang kwenta. Dito tayo sa medyo may kwenta ng konti. Ito. Kapag hindi ninyo napatunayan ang mga aligasyon ninyo, pare-parehas kayong mapupunta sa selda at magiging preso. Ito ang naging babala kay Representative Raul Manuel ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte matapos tila akusahan ng dating Senador na si Tonio Trillanes at tila sundan pa ng Kabataan Party List Representative sa mga di umunay drug money na inaakusa sa pamilya Duterte, partikular na sa dating Pangulo. Tila na sopla ng former President ang Kabataan Party List Representative na si Raul Manuel nang sabihin mismo ng dating Pangulo na kahit sa isang statement lamang na sinabi nito at kinumpirma nila na para sa kanila ay totoo ang aligasyon ng drug money na pumasok sa bank account ng pamilya ng dating Pangulo, makukulong raw sila at kaya niya itong dalhin mismo sa presinto. Ayon mismo sa former president, hindi raw siya mag-iiming kasuhan ang mga taong nagpapakalat ng maling balita laban sa kanya, lalo na sa kanyang pamilya. Siguraduhin daw ni Trillanes at Raul Manuel na totoo ang mga aligasyon laban sa kanya dahil kung hindi, parehas raw silang maghihimas ng selda. Narito at panoorin ang full video kung saan alam nyo, totoo yun kasi ganyan yung mga lahat. Sa totoo lang, lahat ng nagtanong dyan. Kasi nga, parang pinapalabas nila totoo na. Katulad ng mga nilabas na ebidensya ni Trililing, di ba? Tapos sinangayunan pa ng ibang congressman. So pwede sila talagang kasuhan dun. Siya ang binalaan ng former President Rodrigo Duterte ang Kabataan Party List Representative na si Raul Manuel na ipakukulong niya ito kapag hindi napatunayan ang mga aligasyon sa kanya na di umunay may pumasok raw na mahigit 200 million sa kanyang bank accounts na itinuturing di umunong drug money. Narito at panoorin ang full video. Pinasend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinasend na mga accounts. Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Trillanes. Yes, because sinabi niya, I'll file charges against him. Committee would like to hear first from the former president. I would indulge in that. Ano, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone?
That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Wala mo eh, valedictorian daw siya. Summa cum laude pala. Gago! Tapos di niya alam yun. Diba sabi niya doon dati, wag daw siyang diktahan kasi summa cum laude daw siya. Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And in fact, Hindi threaten. Hindi naman threaten yun eh. Gago! Sinasabi sa iyo kung ano yung totoo. Batas kasi yun. Sinasabi sa iyo ni PRRD kung ano yung totoo. At yung nagsasabi sa iyo, attorney yan eh. Attorney, husgado, ano yan eh. Abogado yan si PRRD. So alam niyo yung mga batas na yan. Ikaw, valedictorian or summa cum laude ka nga, pero wala kang alam sa batas. Gago! At hindi threaten yun. Hindi threaten yun. Tali-talino mo, bobo mo. Mr. Chair, Produce pakinggan na the po natin. document. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Because I will be charging you. Mr. Chair, ang claim po kasi niya ay yung mga pinesend po kanina ay galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng dating Pangulo. Mr. Chair, gusto nating maklarify kung ano po ang batayan para masabi na drug money yung source talaga ng mga pinesend na mga accounts. Senator Trillanes. Sinabi niya yan, sir? Mr. Chair, I'm addressing my question to Senator Trillanes. Yes, because of sinabi niyan, I'll file charges against him. Mr. Chair, may we hear from Senator Trillanes. Senator Trillanes. Ang basihan po natin ay yung sinabi Ang basihan po natin ay puro bunganga. ni Arturo Las Cañas na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyonan ni Duterte ay sina Michael Yang na kinoroborate ni Jimmy Guban at ni Colonel Asierto, si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos shabu shipment, at itong si Sammy Uy na minention ni Arturo Las Cañas. Ang ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na prinesent ko po kanina, Mr. Chairman. Sa madaling salita, lahat pala ng ebidensya na di umano na ebidensya ni Trillanes ay galing lang din sa isang bunganga. Gago! So sa madaling salita, hindi talaga maituturing na matibay na ebidensya kapag halimbawa ako, nagsalita ako, o Trillanes, abnormal ka. O si Trillanes, dating nasa mental yan. So karapat-dapat na ba akong paniwalaan? Wala mo na akong may pakitang ebidensya, wala akong may pakitang papel na talagang nagpapatotoo at inaprubahan ng huskado na totoo nga yung ebidensya na yun. Galing lang pala sa isang sabi-sabi na inadapt ni Trillanes para maging ebidensya na. Bubo talaga. Tinignan namin na may mga pumasok na manager's checks na in-encash nila, no? The whole family, no? Ay maalala nyo dati tinawag na drug lord ni Trillanes si Kitty. Kitty Duterte, yung pinakabunso ng mga Duterte. No, na pinakabunsong anak ni PRRD. Tinawag niyang drug lord sa edad na 12 years old. Yan kung matatandaan nyo dati na tinawag niyang drug lord si Kitty Duterte sa edad na 12 years old. So ngayon magpapaniwala pa ba tayo? Gago! Diba? Isipin nyo maigi. Sinong tanga na maniniwala at magsasabi na isang 12 anyos na babae na dalagita ay magiging drug lord. Ubo, di ba? galing kay Mr. Sammy Uy. Tapos tinignan namin yung 6 months interval. 4 na cheque every 6 months, October and April nila ini-encash. At lumalabas, nagdidibidendo ng roughly
Forward natin kasi wala mang kwenta pinagsasabi nito eh. Dito tayo sa binungangaan na si Raul Manuel. Ito maganda yung binungangaan na siya eh. Para doon yun ang mga exciting part eh. Yung mga binubungangaan sila ni PRRD. Diyan kasi kay tawag dito, kay Raul Manuel, walang kwenta yan eh. Dito tayo, yan. Kay Trillanes. The committee would like to hear first from the former president. I would indulge in that. Bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan or 1 billion. Ano mo ba yan? Hindi alam. You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nati-threaten doon. And Gago! Hindi po tayo nati-threaten. Hindi naman threaten yung sinabi. Totoo yun eh. Pumo talaga. Gago! Batas yun eh. And in fact, Mr. Chair, pinakinggan na po natin. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Bubulungan na yung mga buhaya. Yan, sa pool si Manuel dun Hindi niya pala alam yung batas na yun. Gago! Sabi naman ni Dan Fernandez. Bumulong si Dan Fernandez kay Abante. Sabi niya, alam mo ba yun? Gago! You go home and plant whatever you want to plant. Ay, lako, basag si Raul Manuel doon. Puta doon natin nalaman na kahit anong talino mo pala, kahit bali-Victorian ka, summa cum laude ka, tapos ka nga sa ganung larangan, tapos nga sa pag-aaral, puro wala ka pa rin kwenta sa batas. Gago! Samantalang eto na nga, Trillanes nakarma na kulong sa kasong libel case, tinuluyan na ni PRRD. Gago! Kayari ka ngayon. Heto na ang katapusan ni Antonio Trillanes mula sa kanyang puro kasinungalingan na ibinabato laban sa mga Duterte hanggang sa kanyang huling sinabi sa kakatapos lamang na hearing ng dating Pangulong Duterte ay nakapagpasya na ang dating Pangulong Duterte na sasampahan niya ng kaso si Antonio Trillanes ng libel case. Habang nagsasagawa kasi ng kanyang TikTok live sa Attorney Salvador Panelo, ay dito na nila napag-usapan sa mismong live ang kasong isasampa ni dating Pangulong Duterte kay Antonio Trillanes at ang magiging abogado ay walang iba kundi si Attorney Sal Panelo. Mukhang heto na ang karmang hinihintay ni Antonio Trillanes. Abangan ng buong detalye sa buong video. Trillanes as a resource person in yesterday's punta na tayo sa video para maganda. Punta na tayo agad doon sa video na ito, nakakasuhan si Trillanes para maganda. Yan. Narito, exclusive video ng pag-uusap ni dating Pangulong Duterte at Attorney Sal Panelo patungkol sa isasampang kaso nila laban kay Antonio Trillanes. Panoorin natin ang buong video. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung alingan ni Trillanes gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Libel cases against him. Yari ka. Ikaw ngayong abogado. So, para makasabihin ng tao totoo, sabi ko na isang katiting doon wala.
Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita sa ako mag-file ng kaso. Yan. Ayan niya sa korte kung puro ka palastugan na figures. Wrong spelling pa yung wrong patuloy. Wrong spelling pa? Alin ang wrong spelling? Ano yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Ganilet, kulang ang N. Yung kay Paolo, kulang U. Itong si Trililing. Mag-aako sa... Ayos ka, Trililing. Yun na lang mga gagawin mo, kulong-kulong pa. Gago! Huwag ka mag-alala, Trillanes. Parehas tayo, mahirap si spelling. Hindi kayo nagkakalayo ni Dan Fernandez, ha? Gago! Ay, pero ito maganda to, ha? Maganda ho itong usapin na to na kakasuhan si Trillanes. Kasi ito si Trillanes, si Boy Caso to, eh. Gago! Lalanin natin, kinasuhan ito dati si Banat Bay at kung sino-sino pang mga vlogger, pati yung mga SME na anchor. Na hindi ko alam, parang nabasura naman nata. Nabalitaan pa nga dati na parang kakasuhan din nata ako nito. Pero maganda to. Abangan natin to na makasuhan to si Trillanes. Dapat dati pa nga eh. Ayan, tingnan niya. Ganyan ka. Kasi yung mga Duterte, hindi naman nila pinipersonal itong mga ganitong bagay. Kung namimersonal ang mga Duterte, dato na palang kinasuhan na nila to eh. Pero ngayon, dahil ganyan na nga ang ginagawa ni Trillanes at paulit-ulit na, so karapat dapat nga makulong to eh. Oo, talagang makulong to kasi isa to sa mga salot sa lipunan eh. Gago! O mga salot sa lipunan, dapat tinatanggal na yan dito sa Pilipinas. Kinukulong yan. Gago! O ngayon ha, kulong ka ngayon. Na, kaso ang hiyain sa'yo, yari ka. Hindi biro yun, libel case. Eh kung ilang counts yun. Gago! Oh, eh magkano ba pera ni Trillanes ngayon? Tataka nga ako, file ng kaso yun. Saan kaya kumukuha ng pondo yan, no? So yun po mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakisama na rin po yung join button at super thanks dyan. At anong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Ito nga, si Trillanes ay kakasuhan na. Sa wakas, tagal nating inantay ito. So yun, ingat po kayo palagi. Mega live shoutout to sa lahat ng Hero Abroad at sa mga mahal nating senior citizen at shoutout din sa mga tropang Alegre at sa Eagles Groups yan, kila kuya at ate, mga kuya at ate natin. Mega live shoutout sa inyo. At ayun, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.